106.7 Energy FM. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy ang babaeng may puting bulaklak. Good morning. Good morning! Isa magandang morning, baby Toby. Uy, napakaputi naman ng flower mo. Uy, hindi kaya. Paamoy naman ng flower mo. Ang colorful niyan. Oo, ang colorful ng flower mo at the same time, ang puti-puti. Wow, ang sarap dumihan naman. Ang puti ba? Ano ba? Ang sarap duraan, ganun. Baka background yan. Yung background ng flowers, oo. Yung Magandang jacket flower, mo. tapos duduraan mo. O bakit? Bastos ang. O bakit bastos? May buntik na ako yung Oy, bastos naka-ere mo. tayo. Oo, kaloka to. Pag maganda yung isang bagay, duduraan. Yes. Bakit ka ganyan? Lalo na pag masarap. Ay, iba yun. Uy, iba yun. O bakit? Ginagawa Iba mo o hindi? Ha? Ginagawa mo o hindi? Siyempre hindi. Hindi ba? Ako lang pala yung kadiri dito. It's a no for me. Sorry na, ako yung dugyot dito, ako yung dito, karumal-dumal, ganun. Ay, as expected. Salamat. Thank you. Alam mo, kahapon pa ako sinasaktan eh. Hindi kita sinasaktan, hindi nga kita pinalagan kahapon eh. Hindi pinapalaga yung mga banat mo sa akin kahapon. Ang sasakit eh. Ano na naman yung t-shirt mo na yan? Omniverse. Anto? Binili ko. Ikaw na. Alam mo, etong size na to, large to. Large yan? O, di ba? Ba't ganun yung mga lumalabas ng damit ngayon? May jacket din na binigay sa amin, yung medium nila. Small. Maliliit, di ba? Hindi ko alam kung lumalaki na ba yung mga tao o Oo. lumiliit lang yung size nila. Alam mo, ayun na nga eh, iniisip ko na nga na baka mamaya lumolobo na ako. Pero Kasi sa tingin mo large ba, nag-gain ka ng weight? Oo naman. Talaga ba? Oo, Diyos ko. Nitong nakaraan nga lang eh. Nung last Friday, si Kapitana may inaabot ako. Sabi sa akin ni inaasar Kapitana. ka niya. Sabi sa akin ni Kapitana, Toby, may bil-bil ka na. Ganun. Pero bagay Salamat, naman sa'yo. Huwag naman kasi yung masyadong yat pa. Ayoko naman kasi, ayoko nang medyo lumobo ko kasi parang ang bigat-bigat ng katawan ko. Actually, yun kasi lang. sa line ng trabaho ko, 'di ba, kailangan galaw dito, galaw doon, kilos dito, kilos doon. So naranasan ko rin dati na lumobo talaga ako tapos hingal ako ng hingal. Hindi yung sakto lang dapat. May shoot pa naman kami noon, kliyente. Oo. Yun syempre kapag mag-shoot ka, pag sinabi ng director mo, ayusin na to, ayusin mo talaga yun ng mabilis, di ba? Ng mabilisan. Oo, kasi syempre, yung ilaw, yung daylight, di ba? Yung mga ganun. So ayun, hindi ko kinakaya. Pero okay ka pa naman ngayon gumalaw. So far, okay pa naman kahit papaano. Hindi yun, mabuti naman. Pero ayun, parang ayoko na rin ng ganito kasi medyo hinihingal na ako. Like nitong nakaraan, kumuha lang ako ng order ko sa baba. Hiningal ka na. Hiningal na ako nun. Ikaw ba naman yung magpanghik panaog dyan? Tatlong floors naman yan. Dati hindi ako ganun. Sa bagay. Ngayon hinihingal na ako. Normal lang yan. Ayoko nang Welcome to the human world. Human world. Kala ko, hindi kasi Spider-Man. Kala ko old age world ganun. Hindi. Ay, nasanay na lang siguro yung ko dyan, katawan ko dyan. Hindi naman ako hinihingal. Ako Dati hinihingal na bago tayo dahil sa mga hindi po nakakaalam, wala po kaming elevator. Sira. So nasa third floor po kami, nilalakad po namin talagang inaakyat po namin yan. Nung una naninibago pa ako, baby Toms, tumitigil pa ako sa second. Pero ngayon wala na, tuloy-tuloy na. Ako hindi dati talaga tuloy-tuloy ako. Walang problema sa akin yung ganoon eh. Baliktad. Oo, ngayon naman ako hinihingal, Diyos ko. Baliktad dapat nga ngayon, by now, sanay na yung katawan mo. Yun nga kaso hindi eh. Di ba, ngayon ako hinihingal. Di ba? So, ewan ko ba kung bakit, kung bumibigat lang ba talaga ako, yung resistensya ko bumababa, ganun. Kailangan mo na ng exercise. Oo, kailangan ko na ng exercise, kaya naman kailangan ko na rin ng kadamay mag-exercise. Alam mo, batiin nga natin to si Jean Alim. Ang dami niyang mga sinasabi sa atin na nakakataba ng puso. Salamat, Jean. Ano sabi? Sabi dito, push daw. Ako. Wow, Jean, pa-humble. Jean, thank you Jean, love ka namin ni Toby. Yes, love. Mwah, 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 mwah.
Wow. Ang tining nun ah. Ang ano no? Ibang level yung wow. Grabe naman. Ikaw, Bagay. kung boyfriend mo, halikan mo ng ganun, ay, Diyos ko. Ay, that's the sarap-sarap. the Lindsay mwah signature. Mm-mm. Ganon. Ang tining. Alam niyo, kung na-experience niyo lang, yung vibration sa tenga ko nung muwan niya, grabe ramdam na ramdam niyo talaga sa tenga niyo mismo eh. Alam mo yun yung rason Tining. kung bakit ayokong sumisigaw. Ah. Kasi malakas Ang talaga tining. naturally yung boses ko. Oo. Pag sumigaw ako parang may amplifier sa lalamunan kasi. One time, share ko lang si Romel nung isang araw, may mga doggies kami doon. Sabi, galit na galit na siya dahil dinadambahan nga siya. Sabi niya, tas ako din, madali ako, baby Tobes, alam mo yun, yung parang kapag na-scratch ako ng konti, namamaga agad yung part na yun. Yes. Yun. Tapos sabi ni Romel, sigawan mo kasi, sigawan mo. Ayoko, sigawan mo. Di sumigaw ako, ang lakas. Ang lakas naman. Alam na megaphone ganun. Oo, kaya ayoko sumisigaw. Ayoko basta yun yung pinaka-ayoko yung sumisigaw. Kasi alam ko malakas yung boses ko. Yung tipong matutuliling yung kausap ko. Alam mo, nagsisi tuloy si Kuya Romel, no? Nung sumigaw ka, Diyos ko. Kaya ayaw na. Yun yung iniiwasan ko. Kasi alam ko masakit sa tenga yung sigaw ko. Di ba ganoon naman tayo, pag alam natin na makakasakit tayo, dapat iwasan na natin yung bagay na yun. Oh. Diba? Kasi Oo it's nga either makakasakit tayo or tayo yung masasaktan. Teka, nasa boses pa ba yan o hugot na yan? Hindi, wala lang. In general. In general, okay. Yes. Sige. Mabuti ng tayo, inline tayo, align tayo sa mga bagay-bagay, di ba? Para alam ko kung pinapatamaan mo na naman ako o hindi, di ba? Bakit? Salamat, Wala naman Wala nga. Wala naman akong sinasabi. Ano nang problema natin? Ito Magbabangayan naman na naman tayo dito nang hindi pa napapag-usapan yung problema. Ikaw kasi, pinoprovoke mo ako eh. Ay, wow! Kasalanan mo Spell. lahat. P-O-P-R Okay buvoke. Pro na lang, wala nang book. Pro na lang. Hoy, 89 days to go before Christmas. Uy, malapit na magpasko. Ay, naku. 89 days Ang to sarap-sarap. go. Magpapasko na naman. DJ Lindsay, kaso single na naman ako. Oo nga, okay na yan. Basta Ay, magpapasko, wag na natin alam mo, itintin yung love life mo. Taon-taon na lang single akong nagpapasko, DJ Lindsay. Last year, di ba, single ako. Oh. Last year, single din ako. This year, single din ako. Kasalanan ba namin yan? Ikaw tong may gawa niyan? Pwede ka naman ngang kumembot, ayaw mo naman. Ito naman eh. Sino ba yung pumunta dito nung isang araw? Ito naman eh. Listener yun. Oo. Oh. May jowa ba siya? Pamalay ko. Diyos ko. Ba't di mo tanungin? Jowang-jowa ka dyan, tapos di mo tanungin Hindi yung mo na jowang-jowa. Ikaw naman. possibilities or mga potential. Ito parang kasalanan ko na lang palagi. Eh sino? Kasalanan ko. Na Oo, single kasalanan ka. mo. Ewan ko sa'yo. Parang minamanifest mo na single na ako araw-araw eh. Excuse me. Parang yearly Una sa lahat, paglabas ko ng estasyon, hindi kita iniisip. O, sakit naman. Wala nag-iisip sa akin. Grabe na masyado real talk. Hindi, joke lang. Okay lang, sige lang, tanggap ko na naman. Alam mo, ikaw na nga lang inaasahan ko mag-iisip sa akin pag ano eh. Naalala ko na naman. O, ano na naman? Nung bumaba sa Cavite, nag-message siya kasi Toby, "Ti Lindsay, wala naman akong jowa, ikaw na lang i-update ko." Pauwi ako ng Cavite. Pauwi ako ng Cavite ngayon kasi ganyan. Ano ba yun? Magbabaha na. Okay, yun lang. Bye. Tawang-tawa ako. Ano yung nireply ko nun? Mailabas nga yung convo na yun. Nakakatawa. Hindi ko alam kung maawa ako sa'yo o mahahabag ako sa'yo o ano. Ang sakit na ng cheekbone ko. Kasi naman ng time na kasi na yun, uuwi talaga ako. Thursday pa lang nun. Kaya nga. Friday may pasok pa. Yun yung bumabagyo-bagyo na dito all over Luzon. Kasi yun, tapos nag-PM ako sa'yo. Oo. Sabi ko, nadamay pa ako. Sa'yo na lang ako mag-update. Oo, kasi wala naman akong jowa. Ikaw na lang update ko. Nakakaawa naman tong taong to. Diyos ko, buti na lang nag-reply ka nun. Oo. Diyos ko, kung nagkataon, kung hindi ka nag-reply nun, Diyos ko, Kawawa ka malulungkot naman, ako. no? Umuulan pa nun, no? Ikaw na lang yung inaasahan tapos hindi ka pa nag-reply. Tinamad ko pa mag-reply. Diyos ko, salamat ha. Sakit na ng mata ko. Kaloka ka. Ang sakit. Diba? Anyway, ito na naman tayo. Halika na, puntahan na natin yung problema mo. Ito na naman. Tama na nga. Dami nating kuda dito. Hindi tayo nakakapag-solve ng problem. Naiyak na ako sa sitwasyon ko. Anyway, ito nga mayroon tayo ngayong sender, no? DJ Lindsay.
na kung saan binibitin nga daw siya. Ay, Tay tayo dyan. ay. Ang tanong, ikaw ba, nabitin ka na ba? Or nagpabitin ka na ba? Ganon. Bitin as in, eto na, nasa climax na kayo, tapos biglang ititigil kung ano man yung ginagawa nyo. Ganon. Parang hindi naman. Hindi. Nagpabitin. Siguro dahil naihi ako. Yan ang tunay na kasabihang ihilang ang pahinga. Okay? Bakit kayo ba? Literal. Bakit? Ano? Kayo ba? Ikaw ba? Ako. Nagpabitin ka na ba? Or Hindi ako nabitin ka na ba? nagpapabitin. Ako ang nabitin. Ganon. Ayan, tayo eh. Ako ang binibitin. Hindi kasi minsan, di ba, parang lagi sa board work natin. Board work. Nabibitin ka, gusto mo kumuda ng kumuda. Pero yan ang pinakakalaban ng mga DJ, yung naiihi kayo. Hoy, aminin mo yan. Actually. Diba? Alam mo na dati, no, na experience ko pa, na banyong-banyo na ako. Tinatawag na ako ng kalikasan as in super duper ultra mega. Diba? Tinatawag na ako. Nasaktuhan naman na 20th na yung natin, yung dito sa clocking Yung clock natin, oo. Oo. So, ang nangyayari, kapag 28 kasi mga panggano, doon kami nagsasalita. Oh, Doon kami malapit na magsalita. Sinusunod mo ba? Siyempre, oo. Huwag mo naman, huwag mo ilaglag mo yun Okay. dito. Secret So, ayun na naman. nga, di ba? Ang nangyayari, imbes na ilabas ko muna siya, titiisin ko ngayon. Yun nga. Oo, kasi bawal nga tayong lumabas. Lagi yan eh. Lagi. 'Di ba? Ako naman ang experience ko Oh. diyan kapag halimbawa magta-top of the hour na. Mm-mm. Clock na din, susunod na rin sa oras. Sumusunod ako. Uy, parang hindi. Parang nakaraan, 9:15 na yun. Uy, parang lagi kang overtime. Sorry na. Hindi, 'di ba? Yung gustong-gusto mo pang kumoda or gustong-gusto mo ng kumoda pero hindi mo magawa dahil Yes. naiihi ka. Tapos ang gagawin mo ngayon, magmamadali ka, tatakbuhin mo, isang commercial na lang yung nakaload. Tapos tatakbuhin mo. 'Di ba? Oo. Tapos meron pa akong na-experience din. Sa'yo din to. Ano na Sa naman? programa mo naman. Bakit? Di ba sa programa mo ako nagla-live kasi may mga commercial, may may kliyente. So ang nangyayari, pag maglilihim ng liham ka na, doon ako babaan nyo. Kaya, Tapos, alam mo ito. Tapos syempre, kapag babaan nyo ka, syempre, you will take your time, di ba? Talagang ilalabas mo talaga lahat, di ba? Minsan, may time na na hindi ko na nakita yung oras. Oh. Tapos, magla-live ka na. As in, Ano patapos na yung TOH, top of the hour natin. Diyos ko, dali-dali talaga Kaya ako. nga. Ay, naku. Diba? Basta yan yung mga bagay na Oo. kinakalaban namin bilang mga DJs dito. Lalo na yung mga pang-umaga. Yung wala ka pa sa ulirat, pero kailangan mo nang gumalaw. Ay, nako. Anyway, mabalik tayo sa sa ating sender. Ano naman problema niya? Na kung saan, Lagi ayun na nga, nangyayari. lagi siyang binibitin. Na kung saan, pa-climax na nga daw sila, no? Biglang sasabihin nung kanyang ka-talking stage na itigil na nga natin to, baka kung ano pa ang gawin mo dyan. Ayun. So, may eto, ganun. through chat or text or call, ganun. Ah! Tapos every time daw na binabalik niya yung topic na ganun, yung dirty topic, no, binabago daw nung kanyang ka-talking stage yung topic. Dahil nadala na, dahil ilang beses na siyang nag-ano. Siguro ang ginagawa, Paasa palaging yan pinapaasa, eh, binibitin, no? So ngayon, eto, since bitin na nga, binabalik ulit yung topic na dirty. Ngayon naman, itong ka-talking stage niya, ayaw na ibalik doon. Ganun. Ay, kasi Talagang nga- binitin talaga. Legit. Ganun. Baka kasi ayaw niya na ng puro kayo satsat, puro kayo dada. Ay, Baka gusto niya yung pwede rin na, yun, oo. let's get into action! Yan! Ding, ding, ding! Diba? Ay, May nako. mga ganyan. Pero yun, Kahit ako naman kapag puro dada. di puro ba, ka naman parang ganyan. pabitin lang din naman din kasi talaga kapag Oo. ganun, kapag puro chat-chat lang, di ba? What if sa personal naman kayo, di ba? Kaya nga humahanga ako, baby, sa mga tao na ang gagaling, yun lang lakas ng patience or ang tatag ng patience when it comes to talking via phone lang. Diba, chatting lang or text lang, video call lang. Kasi ako yung tipo ng tao, ewan ko dahil siguro sa generation ko, mas gusto kong, magkaharap tayo, mag-usap Physical. tayo. Hindi mag-usap tayo para iba kasi yung usap ng, alam mo yun, makikita mo yung reaction niya, Oo. makahampas mo siya, makukutungan mo siya. Makukutungan. Oh, violent. Grabe Hindi nga. Hardcore. Diba? Yung ma-experience mo siya talaga face-to-face. Hindi yung chat-chat Tsaka yung lang. reaction, iba talaga yung reaction kapag face-to-face talaga di ba? Like for example, nagbiro ka, di ba? Pag nagbibiro ka ng ng sobrang natawa talaga siya,
parang ang fulfilling sa feeling nun na napatawa mo yung ka-talking stage mo, yung gusto mong tao, di ba? Diba? Parang iba talaga no? Parang gugustuhin mo pang mapatawa pa siya ulit, di ba? Diba? Ganun. Kasi nga kapag mga puro chat lang, parang superficial lang lahat. Diba? So, mas maganda yung nag-uusap kayo ng personal. Diba? Yun lang. And malay mo, no, after nyo mag-usap ng personal, di ba, umaction ka agad kayo. Kaya, probably yan yung reason why lagi niyang dinadivert na yung usapan into something else. Yes, kasi marami rin naman kasi talaga na sabihin na natin, ganito sila sa chat, di ba? Dirty sila mag-uusap sa chat. Pero at the same time, nag-ghost din naman. Diba? Ayun lang. Oo, mahirap naman yung ganun. Kaya siguro itong ating, yung ka-talking stage ng ating sender, tingin ko ay nag-iingat lang din naman. Baka mamaya ma-overshare niya yung mga bagay-bagay, di ba? Mag-send pa siya ng picture, di ba? Mas okay na siguro yung binibitin. Tapos pag sa personal, siyaan. Tsaka dun mo mas makikita kung interesado ba talaga to na kilalanin ka or ma-experience ka, yung presence mo. Kasi kung puro chat, anong ganap dun. Diba? And it gets boring, baby. Kapag yung puro na lang kayo usap, puro ganyan na lang. Yes. Nagiging boring na in the long run. Tama ka dyan, DJ Lindsay. And factor din dito na kayo rin ay ka-talking stage pa lang, di ba? Wala pa kayong label, hindi pa kayo nasa dating phase. Talking stage pa lang. Diba? Ganon. Gano'n ka katsaga makipag-chat? Hindi ako matyaga. Hindi, di ba, halimbawa may isa kang gusto na babae. Hanggang kailan yung parang pinaka na period, yung maximum period na pwede kang tumagal sa chatting? Depende kapag gustong-gusto ko talaga siya. Like 6 months, pwede. Kahit na gaano katagal pa yan, basta gustong-gusto ko talaga. Okay lang sa akin yun. Pero kapag yung playtime Nang lang. walang kita hindi kayo nagkikita. Oo naman, 1 taon, kinaya ko yun. Nagkita naman kayo, hindi ka lang... Yun naman. Huwag ka kasi pumunta doon, marami akong masasabi. Huwag mo na kasi sabihin. Alam ko marami kang masasabi, Huwag ka nang pumunta doon, huwag mo nang i-touch yung part na yun ng life mo dahil baka ma-overshare. Hindi ko mapigilan ng sarili ko. Yari naman tayo dito. Ayun na nga. So yun, kahit na sabihin na natin, kapag gustong-gusto ko siya, kahit na gaano katagal, hihintayin ko pa rin at makikipag-usap pa rin ako talaga sa kanya. Ganun ako. Kasi syempre, gustong-gusto ko siya di ba? 1 year, ganyan. Oo, mga 1 year. Kasi ganun naman talaga kapag may gusto tayong tao, di ba? Kahit na chat tayo ng chat, kahit hindi siya nagre-reply, di ba, no, DJ Lindsay? Kahit na sabihin na natin, yung mga chat lang niya, hi, hello, ganito, kamusta, ganyan. Di ba? Okay lang, di ba? Hindi. Ganun ba? Ano? Ang mahalaga, hindi ka nagre-reply. Okay, kapag sige. hindi ka interesado. Okay, sige. Oo, kasi mapapahamak. Pero yun na nga. Para sa akin kapag gusto ko yung tao, kahit na mahaba pa yung talking stage namin, wala akong pakialam, gusto ko siya And para nga sa akin, lately ko lang din na-realize, no, na kapag tinake mo yung time mo, ng mas okay, no, kapag hindi mo minadali yung mga bagay-bagay, mas okay yan, mas mabuti yung relasyon nyo, di ba? Pag nakilala nyo yung isa't isa ng mas maigi pa. Ganun. Depende sa tao. Kung talagang okay ba sila na ganyan kabagal yung facing ninyo. Kasi kung yung isa naman agresibo, may mga ganyan tao. Let's put it in the other level na, next level na tayo, ganyan. Yun. Hindi na sila tumatagal sa talking stage. Yes. At ayaw nila yung mga usap-usapan na ganyan. Let's go na. Kaya kapag may isang agresibo tsaka yung isa naman, tinitake lang yung time, hindi nag-work yung relasyon nila Hindi nag-work, hindi nagiging sila. Depende kung mag-a-adjust kung sino man sa kanila. Ganun. Kaso nga lang, kapag late na nila na-realize yung sa isa't isa, wala na. Tapos na. Kanilang relasyon, wala na. Wala naman silang relasyon in the first place. Tapos na yung kanilang kung ano mang meron. Yung paglalaro nila. Di ba yung kasi sa mga first, tawag dito, early periods ng kanilang chatting, yung iba nakinikilig pa. Honeymoon phase. Hanggang sa bigla na lang, puro na lang chat, pupuntahan mo, di ka naman hinaharap. Tapos biglang, alam mo yun, wala na. Doon ka unti-unting mawawala yung feelings mo Kaya doon din unti-unting mawawalan ka ng pag-asa at the same time kasi mapapa-overthink ka hanggang dito na lang ba kami? Diba? Tapos dadagdag pa yung sumasawsaw sa'yo sa buhay mo, diba? May mga sawsaw din kasi sa buhay natin. Meron ba? Oo, sa kanya, diba? Ang dami. Wow, diba? Parang may pinapatamaan ka. Parang meron ka rin tinutumbok Walang tinutumbok. Wala ba? Wala din ako. Wala. Hindi, ito totoo lang. Kasi minsan nakadagdag ng pressure yung mga umaano sa iyo
mga sumasawsaw sa buhay mo di ba? Like for example, hindi ka naman dating pine-pressure, di ba? Sa mga ganitong bagay, pero dahil nga merong ang nakikisabat, merong ang bumubulong sa'yo na ganito, ganyan, di ba? Ng negative thoughts, no? So yun, ikaw mismo, na-pressure ka ngayon at minamadali mo yung mga bagay-bagay. O hindi, sa pagkakaalam ko may mga tao na kahit pa sino yung bumulong sa'yo, ayun nga. basta firm ka sa mga desisyon mo sa life. Yun nga. Pero syempre, this time, di ba, meron din kasi mga tao na parang hindi pa sila sure sa kung ano mang meron sila at pinifigure out din nila yung sarili pa nila, di ba? So, syempre, di ba, sa mga pangga naman natin dyan na medyo bata pa, di ba, hindi pa sila ganun ka sa buhay Di ba? Kumbaga, parang wala pa silang ganung Firm, katiwala sa desisyon nila. Kaya ayun, nag-stick sila ng advice sa mga ibang tao. Kaya ayun, medyo minsan nape-pressure nga sa mga nasasabi. Kaya ayun, nape-pressure tapos equals to ayun, pagkakamali, mistakes. So sinisi mo yung ibang tao. Hindi naman sa sinisi ng ibang tao. Sinisi mo yung sarili mo kasi sarili. Oo. Kasi nagpadala ka doon sa mga sinasabi ng tao. Ganun. Ano bang problema mo, Toby? Wala naman. Ikaw pala yung may problema. Wala namang problema. Well, ano ba sa'yo? Ang bottom line is, umaksyon ka kung gusto mo talaga siya. Kasi nga, hindi naman tayo pare-pareho ng level ng, alam mo yun, ng pagtitimpi sa mga bagay-bagay. Diba? Hindi natin masusukat yung kagustuhan natin sa isang tao. Alam mo yun, pwedeng tayo okay lang ng gantong chat, pero yung tao pala inip na sa'yo, bahala ka nga dyan, puro ka chat. Diba? Diba totoo? Minsan kasi may mga tao kasi na ayaw makipag-chat Tamad na tamad. Kaya kasi nga, una sa lahat, aksyonan mo na. Oo, kaya nga, kasi una sa lahat, diba, yung fingers mo, nakakatamad. Minsan mapupulikat ka pa. Ikaw lang yung ganyan, Toby. Ako lang ba yung ganun? Ikaw lang. Sorry Huwag na may naman. yung iba. Hindi, may mga ganun din. Ang extreme na ng katamaran mo, Toby Uy! Pero pagdating sa hindi ka tinatamad. Siyempre, iba yun Tamo, sinasabi ko sa'yo. Sabi, Ay, may nako. mga tanong dito, paano naman po yung mga LDR, ang hirap-hirap po? Iba na yan kasi lalo na kung asawa nyo na o jowa nyo na, at least may commitment kayo. At saka at the same time, kung gusto nyo talaga yung tao, i-workout nyo mga ganyang bagay, di ba? Tsaka ang LDR, hindi yan nagiging maayos kung hindi dalawang tao yung nagkakasundo. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, hindi yan mag-work kapag kayo mismo, isa sa inyo may toyo, ganun. Ay, di ba? Totoo naman. Isipin mo magkalayo kayo, di ba? Siyempre, kailangan dyan, unang-una sa lahat, trust, di ba? Ay, tiwala. Ngayon, pag walang tiwala yung isa sa inyo, di ba? Na kahit anong galaw nyo, hindi lang mag-update yung isa, ay na kung ano-ano kagad iisipin, hindi talaga mag-work yan. Ay, depende sa security na binibigay mo. Kasi ang tiwala naman na ibibigay yan kung secured ka. Kung secured siya. Pero lalong-lalo na, no, kung alam mo naman yung ginagawa niya sa isang buong araw, di ba? Tapos ayun, kung ano-ano pa rin iisipin mo. Ang tiwala kasi, in-earn yan. Hindi yan basta-basta. Sige, I will trust you. But how can you love someone without trust? Paano mo nga din You say I love you, pero wala ka naman tiwala sa kanya. Ano pa ibig sabihin ng I love you na yun? Alam mo, madali magsabi ng I love you, pero do you really mean it? Yes. Kaya nga dapat ma-earn mo yung trust. Hindi mo siya basta-basta, tulad ng I love you, hindi mo siya basta-basta sasabihin na I love you just because gusto mo sabihin siya. Kailangan mo rin matutunan, ma-develop yung feelings mo. It's okay to love without trust. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko, ini-earn yung tiwala at yung pagmamahal. So kapag minahal mo, yan. kapag yung minahal mo yung Ikaw isang ba tao, nag-I love you ka ng wala lang? Hindi. O magta-trust ka ba ng wala lang? Ayun nga, hindi nga. Ito nga ibig sabihin, di ba? Kapag kita mo, kala mo hindi tayo overtime ka na. Tumigil ka na. Tama na nga to. Kala mo sa naman hindi tayo 7:53? Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby at syempre si Baby Toby ay pwedeng yung stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067, okay? Okay! So for our next song, here's a song from Secondhand Serenade. Nako, para sa mga pangga natin dyang emo. All for you. Ayan. Ito may mga black na nail polish. At the same time, may eyeliner. Ganun. Kulay black din. Tapos tusok-tusok yung mga buhok. Diba? Tumutok lang dito sa estasyong same, pero iba. We are number 1, 06.7, Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Best thing about tonight.